Okay, let's bring on the first dish, which is spaghetti with chicken sauce. The left side, we see. Ayan mga ka-surprise, surprise. Pardon me for my voice. Okay, now we go for the right side. There you go. Flu season po ngayon. So, pagpasensyahan nyo na, meron po akong phlegm. Mga ka-surprise, surprise, na-miss ko po kayo kahapon. One more. And doon sa mga nagpa-follow po sa akin, alam nyo naman po na may prospect po akong job ngayon, kaya I'm doing my papers. So, na-miss ko po kayo kahapon kasi while acquiring those papers, like government papers, nasa Alabang area po ako, which is hindi pa po tayo nakakapag-ikot-ikot doon mga ka-surprise. So, ayun, na-miss ko po kayo kasi gusto ko sanang ipakita sa inyo yung place around Alabang area. Yayamanin po yung place, exactly in PhilInvest Alabang. Ayan. Ano po siya, para po siyang BGC, kung familiar po kayo sa BGC. Pero ang BGC kasi congested. Doon po is malalaki po yung gap ng mga buildings na puro mga greeneries lang. So parang for me, it's mas social yung place, gano'n mga surprise, di ba? Para pa siyang hindi siya masyadong gamit na gamit. Anyways, so mga ka-surprise, mga ate ko, mga kuya ko, na-miss ko po kayo kahapon while walking in the rain. Ano po ngayon? November 4, kakatapos lang po nung long weekend from the Undas, ayan. And sinalubong po agad tayo ng bagyong I think it is Tino, something like that. So ayun, category 4 po na bagyo. So ayun, umuulan po. Wala naman po yung bagyo dito. Nasa summer po siya. Dito po sa Metro Manila, maulan po siya kahapon. So ayun nga po, nag-acquire po ako ng mga government, what do you call this, papers, ganyan. And recently na po mga ka-surprise, meron po nag-viral. And hindi lang po siya nag-viral, nabalita po siya sa TV. Yung nag-aayos ng BIR niya na sinungitan daw siya and everything with matching cry-all. She's throwing some tears online dun nga sa nag-i-experience niya. So ayun, medyo para sa akin na mag-aayos din ng mga government papers, medyo kinabahan ako. Doon ako baka ma-experience ko yung maybe same fate yung kakalabasan namin, so sasapitin namin. So kahapon mga ka-surprise, i-off ko na muna itong TV para walang distraction. So kahapon mga ka-surprise, nung nilalakad ko yung papers ko, nandito po ako ngayon sa Parañaque area and then nagpunta po ako sa PhilInvest Alabang. So hindi ko po masyadong kabisado itong place. So yun po, kinabahan din po ako. Pero ang inisip ko na lang po is like mag-field trip ako, ganon. And I will look once in a while dito sa camera kasi baka mamaya hindi na pala nag-record. So ayun nga mga ka-surprise, as early as 8 in the morning, nag-open na po ang mga government offices. So dito po sa Parañaque area, specifically sa Bicutan area, meron po akong distance na PhilHealth. So, yun po yung unang-una kong pinuntahan, PhilHealth, mga ka-surprise. Medyo okay lang po sa akin na maging detailed po ako ngayon sa inyo, ganyan. So, ang main purpose ko po ng pagpunta ng PhilHealth is to get a membership o yung PhilHealth number. So, yun lang po talaga yung, let's say, mag-acquire ka ng mga, when you're for employment, mag-acquire ka ng mga number lang ang kailangan mo. Of course, for you to have that number or membership number, kailangan maging member ka muna. So, nandun na rin yung membership syempre. So, pumunta ako doon mga surprise. And syempre, with planning naman yun. And ang masasabi ko lang po is, hindi porket yung nagkukwento sa'yo ng ganito, ganun yung nag-experience niya, para sa'yo maging ganun din yung experience mo. Kasi it includes a lot of factor. Let's say, hindi ka naman nakatira doon sa city na yon, tapos yung ID na ipine-present mo sa kanila, ganun, is from other city, magkakaroon ng mga other complications. So, it is case-to-case basis, mga surprise. Pero to sum it all up, hindi na natin papaikot-ikutin pa. Ang pinakamaganda doon is, pumunta ka doon, sa mga government offices po ito pumunta ka doon with a valid ID, kahit isa lang mga ka-surprise. Or, sige, to make it simple, 2 valid ID. So, ako ang dinala ko is birth certificate and SSID or yung UMID. So,
Pag pumunta ka doon, nadala mo na yung mga IDs na yon, doon mo lang malalaman kung ano sa case mo, kung ano yung mga kakailanganin mo pa ba, kung meron pa. Pero kung wala ka naman ng kakailanganin pa, magiging dire-diretso yung process. Pero kung if ever, ang sasabihin ko lang sa inyo, hindi lang ito sa PhilHealth sa mga government offices, ayun nga, once na nag-show up ka doon na mayroon kang dalawang valid IDs, yung nangyari doon sa nagkwento sa'yo or napagtanungan mo, pwedeng hindi ganun yung situation mo. So once na nagpunta ka doon na may dalawang valid IDs ka, doon mo palang malalaman kung within the day matatapos mo yung kailangan mo sa kanila or kailangan mo pang bumalik or meron ka pang kailangan acquire, ganun. So ganun po yun. To make it simple na case-to-case basis po tayong lahat. So, ganun yun mga ka-surprise. And again, sorry for my, ewan ko parang feeling ko ombreng-ombre yata yung voice ko ngayon. Excuse, ayan. So, PhilHealth. So, wala pang 9 in the morning kahapon. Natapos ko na yung PhilHealth ko. Nakakuha ako ng PhilHealth number and naging member na rin po ako. And meron din po silang pa-ID mga ka-surprise. Pag naging member ka, nabibigyan ka na rin nila ng ID, ganyan. So, eto na po yung naging ID na yun. Ikaw na lang magpapalaminate nito and maglalagay ng picture. So, for me, ang lalagay kong picture is ito mga ka-surprise. Ito po. Sorry sa camera natin ngayon hindi po siya yung bonggang-bonggang Samsung na camera. Ano po ito? Old version po ito ng Apple. I think this is, hindi ko na alam. Parang after this is X10. Ayan, mga ka-surprise. So, yun po yung sa SS. Kahapon po, so maulan nga kahapon. And then meron po akong fear nung napanood ko yung vlogger na sinungitan doon siya sa government offices. And then, ayun, so wala pang 9, mga 8:30 pa lang in the morning, tapos ko na yung sa PhilHealth ko. And sinungitan ba ako? Let's just say they are strict. Kasi kung magkamali sila, huwag na naman natin i-blame yung mga government offices. Nasa office ambience tayo, workload nila doon is talagang overwhelming. So, kung hindi man sila maging super nice sa'yo, they are not very smiling, they're not always giggles and sunshine, gano'n. Huwag po tayong ma-hurt, gano'n. Lalo na para sa akin, mga ka-surprise, masayahin po akong tao. So, parang feeling ko, pag may mga taong hindi masaya, for me, they are weird. Parang gano'n. Pero hindi po pala gano'n. Maybe they're just stressed, gano'n. Nawala nila yung saya along the way. Ako rin naman mga ka-surprise, at dami ko pinagdadaanan. Pero yun po yung pinaka iniingatan kong huwag mawala sa akin, yung saya. Ganon, sabi nga, ginalingan mo nga. Wala mo naman yung saya, parang wala din, di ba? So, yun yung usually na nakikita natin sa mga tao ngayon, na ginagalingan nila, oo, pero nawala nila yung saya along the way. So, ayun po, naka-experience po ako doon na parang ayaw niyang umite, gano'n and everything. So, nasa ano ko naman na yun, initiative ko naman na yun kung paano siya papasayahin. So, I asked her some discreetly na how's the weekend, how's the long weekend. Ganyan, sabi niya, sa bahay lang daw siya. Ganun ako, nagmarites na ako mga surprise. Tapos ayun, I got her, smiling at the end of our transaction. And then of course, sabihin mo, at the end of the transaction, it was nice transacting with you, ganyan, everything. So, dito naman po tayo sa sunod kong inayos, mga ka-surprise. Also, mga ka-surprise pala ito, hindi naman to government. Personal na po ito. Yung sa bank, sa pag-open naman ng bank account, mga ka-surprise. Nag-open din po ako ng bank account kasi need po dun sa, requirement po dun sa prospective job ko na I need to have this specific bank account. So, nag-open po ako ng bank account, mga ka-surprise. So, kung nag-start po ako kahapon ng 8 in the morning, nandun na po ako sa bangko ng mga 10, gano'n. Dito na po ito sa Muntinlupa area. So, malapit na po sa Alabang kasi nandun po yung mga government offices na iba kong pupuntahan. So, what happened doon sa bank naman is 1 hour po akong waiting. Nakaupo naman, pero 1 hour po yung naging waiting and process and everything. And of course, sa bangko naman, hindi naman siya government offices, so I think they are trained to be very polite, very smiling and everything. Polite naman din po sa government offices, pero yun nga po, medyo hindi na po sila smiling doon. So nakasmile naman po doon sa bangko, ganyan and everything. Natapos ko po within an hour. So ngayon po dito sa Philippines, kung mag-open ka po ng personal account,
doon po sa nag-experience ko is, pag-open mo ng bank account, siyempre, it comes with a card. Yun yung ATM card, ganun. Makukuha mo siya within the next 3 banking days, ganun. So, kung nag-open ka na Monday, makukuha mo siya ng Thursday. So, ayun po yun. So, case-to-case basis din po. Yung sa case ko po, ganun din po yung nangyari sa akin. So, I'm not telling you na ganun din po yung mangyayari sa inyo. Pero, tip of advice na lamang ako, surprise. Tama ba yun? May tip na may advice pa. Na, pag pupunta po kayo sa bangko, personally, magdala na po kayo ng at least 3 billing address. Yung mga previous billing address nyo kasi kailangan din po yun. Ganun, bukod dun sa ID na i-represent nyo sa kanila. What else? So ayun, and after nun mga ka-surprise, pumunta naman po ako another government office po ito. NBI naman mga ka-surprise. So ayan, naka 10 minutes na tayo. Sana matapos natin to. Kasi nga, yung ano nito, camera ko is hindi ganun kahaba. So, NBI naman tayo mga ka-surprise. So, itong process po na ito, medyo maproseso po ito. Pero madali lang din naman. Basta kailangan mo lang ng time. So, ngayon, ang process po ng NBI is, usually sa mga SM ganyan, meron na po dyan pa pwede ka magpa-appointment. Hindi mismo NBI office yun. Siguro doon sa mga, may mababasa ka naman usually doon sa mga laminating or printing place na we also offer NBI appointment, ganyan. So, magpapa-appointment ka po sa kanila, sila na po yung gagawa ng appointment for you, gano'n. It will cost you around 150 pesos in my case. And then, iba pa po yung babayaran nyo nun sa NBI. Kasi ang NBI po is around 150. So, gagastos po kayo ng mga 300 pesos. So, ayun nga po, nagpa-appointment muna ako. Tinulungan po ako nung doon sa SM na pinagpa-appointmentan ko, which is 150 pesos, gano'n. And then nakakuha po ako ng appointment. And yung appointment po na yon sa NBI will last you around, I think, 7 days, gano'n. 7 days, gano'n. So, pwede kang, within that 7 days period ka pwede pumunta ng NBI. So, pag nakapunta ka ng NBI, mga ka-surprise. So, ito na po yung NBI ko, hindi ko masyado ipapakita, ganyan. Yung picture lang siguro. Pero wag na, baka ako ano pa makita. But anyway, so ganito po yung itsura niya ngayon. And so nag-show up po ako dun sa NBI, what do you call this, facility. And then, ayun, medyo may queue din naman. To be short, mga 1 hour lang din naman yung naging whole process. Ayan. And then, sabi nga doon is, pag wala ka namang kapangalan or wala ka namang mga record and everything, makukuha mo din within a day. Ayun. So, pagkatapos nung process, bibigay din sa'yo within a day yung printed copy. Pero kung let's say meron kang issue ganon, babalik ka within 12 days. So, nanalangin po ako na sana wala naman, ganyan and everything. Pero kung meron man, edi, I'll just go with the process. So, ako naman mga surprise. Ayan, nakuha ko din within the day. So, ayun. I think nung una akong kumuha ng NBI, mga ka-surprise, talagang yung wala pang, hindi pa uso yung cellphone, hindi pa uso yung internet, mahigas, talagang tanda ko na. Kasi nakakatakot yung process niya, ang haba, ang daming arte, ang daming nga nasabi ng Cheche Boreche, mga ka-surprise. So, ngayon, iba na po talaga, ayan. Feeling ko meron din president, I think si President Duterte yung nagsabi na huwag nyo na artehan yung mga kumukuha ng mga requirements na yan kasi in the first place, hirap na hirap ng mga kumuha yan. Kaya kasi magtatrabaho, di ba? Dahil hirap na sila sa buhay. Ganyan. Tapos papahirapan nyo pa. So, wag ganun. So, ngayon, nag-iba na po. And then, ito na po. Last but not the least, yung BIR. So, ito na po yun. Yung nag-viral na umiiyak-iyak siya kasi inano daw siya sa BIR. Yung para bang sinungitan daw siya doon. So, ang experience ko naman mga surprise, ito na yung sa Alabang area. Specifically dun sa, recommendation. Ayun nga mga surprise, pag nakakuha po kayo ng magandang treatment sa mga any offices, meron po, baka pwede po kayong gumawa ng recommendation, gano'n, or commendation, gano'n. So, specifically, dito po ako sa BIR, sa may Alabang, which is in One Triumph building. Napaka-social po nung place, mga surprise. Kung nakapunta na kayo sa basta napaka high-tech, what do you call this? Yung building niya is first class building, parang gano'n sabihin na natin. And sa mga government offices,
Sa mga government offices, hindi sila usually nasa mga ganung building. Nandun sila sa mga building na para bang mga yung malapit ng i-demolish, gano'n. Pero dito po, mga surprise, nasa, as in building sila na like 30th floor, mga gano'n. Sila nasa 12th floor, mga surprise. And, ayun, yung naging experience ko po doon is hindi na po ako umasa na makukuha ko yung TIN number ko within the day. Actually, ang TIN number po is pwede mo siya makuha through online, gano'n. Pero talagang complicated po dun sa mga hindi naman masyadong magaling sa gadget, gano'n. And then laging down din po yung system nila. Hindi po kayo ganun kadaling makakuha. Kaya nga po, pupunta pa rin yung mga tao doon sa mga BIR offices para madalian po sila, ganun. So what happened to me, mga ka-surprise is, ayun nga, nagpunta po ako doon, nag-show up po ako doon sa BIR office. And then, ayun, ang ginawa lang po nila is, in-entertain naman po nila ako, ganun. With smiling face, mga ka-surprise. Maybe because, ayun nga, recently lang sila nagkaroon ng issue, kaya siguro, ganun, they're all giggles and sunshine doon. And siguro nga, kakatapos lang din ng long weekend, kaya medyo para bang well-rested sila. So, ayun, with a smiling face, ang ginawa lang nila sa akin is discreetly, is binigyan nila ako ng paper, which is the same na parang sinasabi lang doon na, gawin mo lang online, gano'n. So, yung sinabi ko doon sa kanila is, nung nabasa ko yung binigay nila sa akin na paper is, ginawa ko na po ito, pero hindi ko po talaga kaya. And then sabi nila, sige, meron naman tayong wifi dito, just try, gano'n. Kung hindi mo talaga kaya, i-assist ka naman namin. So, ayun, itinry ko na po online, nag-online po ako doon sa online applications nila. Ayun nga po, and then, yun nga yung ORUS na tinatawag na system nila. And then, yun, mga ka-surprise na magugulat po kayo sa akin. Kasi medyo dami kong iniisip kahapon. Or kahit hindi naman siguro marami. Yung simpleng first name and last name pa lang po. Minsan nalilito po ako doon lalo na pag marami akong iniisip. So yun po yung unang-una ko tinanong doon sa babae. And then sabi ko pa, ito white lies lang naman. Sabi ko, miss, sabi ko gano'n, talagang probinsyano po ako. Sabi ko gano'n, hindi ko po alam kung ano po yung first name. Yung po ba yung pangalan? Tapos sabi ko yung babae, oo. Tapos, hindi mo pala, sabi, gano'n, yung with one smile. Tapos sabi gano'n, nung medyo malayo-layo na ako, sabi niya doon sa kasama niya, pati tuloy ako na pag-isip, sabi gano'n. And then, ayun nga, so obviously, ang last name natin is Apelyedo. So, tandaan nyo na yan, ikabisotin nyo na po yan, mga surprise. So, doon pa lang, yung medyo naka-hint na siguro sila na talagang walang kaalam-alam itong taong ito sa mga ganitong online application. So, binalikan ko si ate doon sa mga hindi ko na mga maintindihan yan. And then, ayun, napaka-courteous naman nila na tinuruan nila ako all the way. Pero their system failed. Ganon. 2 beses po ako nag-change ng password doon sa system nila. And then, kahit sila po hindi nila ma-explain why. And then, I asked them na, isolated po ba yung case ko or talagang nangyayari po ito? So, hindi nila sinagot ng directly yun, pero parang ganun na nga rin po talaga mga surprise na there's something wrong with their system. Ayun. And then after nun, mga surprise is, so sabi ko, ang naging naging case ko po is, I really have to go dun sa BIR na, di ba meron, any offices naman, meron po talaga tayo represent na ID na may address natin. So, kung ano yung nakasulat doon sa address mo na yun, doon ka pupunta sa BIR office na sakop ng address mo. So, sinabi ko na lang na, ano pong gagawin ko? Yun, sabi nga nila na, sabihin mo yung nangyari dito, na ganyan, isinubukan natin, i-screenshot mo, na itinry natin, and hindi nangyari. And then, i-assist ka na nila nun, hindi na sa online. Yung ang tawag na natin lang is walk-in application. So, hindi na nila sa'yo ipupush na mag-online ka kahit nandito ka sa office namin. Hindi na sa'yo nila ipupush yun. Ayun. And what else? And actually, kung nandun naman ako, kung resident naman ako dun sa Alabang, mga ka-surprise, and hindi nga gumana yung, what do you call this? Yung application nila o yung system nila, pwede naman nila ako accommodate doon ng walk-in na lang, gano'n. Yung hindi na gagamit ng online. Pero yun nga, sabi nga nila is, hindi naman kasi ako resident doon, so wala sila magagawa talaga, mga surprise. Huwag natin ipilit, huwag tayong umiyak, huwag natin isipin na para bang minaliit tayo, gano'n. Kasi yun naman po talaga yung system. And ayun nga, nakatulong nga mga surprise na maintindihan po ng tao kung lalagyan mo ng smile. Ginalingan mo and then
all smiling ka pa. So, hindi mo maiisip na deprive ka lang nila. So, maiisip mo talaga na, baka hindi talaga pwede. So, ayun mga ka-surprise. All in all, what happened is, hindi po ito sad story mga ka-surprise. And, so, ang dami ko na pong nakuha within that day, di ba? So, yung BIR nga lang po yung hindi ko na-achieve. Pero mga surprise, ito hindi pa tapos yung story. Pag uwi ko dito sa Bikutan area, kumain muna ako somewhere or nag-chill muna ako somewhere. And then tingnan ko ulit yung application ng BIR. Sabi ko, ba't kaya hindi nag-work ito kahit nandun na ako? Sinubukan ko ulit mga surprise. And too much to my surprise, mga surprise. Yay! Gumana siya mga surprise. Tinanggap niya yung password. Yung tinatry namin gawin dun sa office na ayaw mangyari. Nangyari mga surprise na ako lang. So ngayon, I don't need to go to BIR again to process my TIN number. I'm just waiting for 3 days, 3 working days or 3 to 7 working days para makuha yung TIN number ko kung approve nga nila. Pero feeling ko naman approve naman yun. But if hindi, nakakatuwa pa rin kasi within that day kahapon, natapos ko lahat nung kailangan kong gawin. Yun. What else? So yun lang mga surprise, nakakatawa kasi usually pag magkukwentuhan po tayo or gagawa po tayo ng opinion video about sa mga requirements, minsan, let's say NBI lang, pwede nang humaba ng 30 minutes long yung usapan. Pero tayo, ang dami po natin na pag-usapan na nasa 21 minutes pa lang tayo mga surprise. So hindi ko na po papahabain. And morning pa lang po ngayon dito mga surprise. And may bagyo. November 4 ngayon, may bagyo. Ayan, wala pa dito sa Manila. Pero ganito po yung situation sa SLEX, mga ka-surprise. Ayan. So, nagpapatrol tungkol sa mga government offices, mga ka-surprise, mga ate ko, mga ka-surprise lahat na hindi ko na papahabaan yung video, puputuhin ko na po. Baby, don't you say by the way